Let's show this one. Window DOS. Ano yan? Sir, jump 0113. Tapos DB enter table of. Ganyan. May space po, tapos $sign. Yan po. Tapos move AH09. Move AH09. Po. Tapos move DX0102. Interrupt 21. Move AH01 po. Move AH01. Po. Tapos interrupt 21. Move BHAL. Move BHAL. Po. Tapos move BL30. Move BL30. Ganyan. Po. Move BL30. Tapos move AH02. Move AH02. Po. Tapos move DL0A. Move DL0A. Po. Interrupt 21. Tapos move DL0D. Interrupt 21. Tapos move CL0A. Yan po. Tapos move DLBH. BH. Po. Interrupt 21. Tapos move DL78. Move DL78. Po, 78 po. Tapos interrupt 21. Tapos move DLBL. Interrupt 21. Tapos move DL3D. Move DL3D. Po, 3D. Tapos interrupt 21. Tapos ano po? Move DX BX. Move DX BX. BX. Ganyan. Tapos yan po. Tapos niyan po niyan is sub DX 3030. Sub DX. Sub DX. Sub DX 3030. Tapos move AX. Move AX, clear po. 1, 2, 3. 4 na 0 po. Tapos move ALDH. Ganyan. Po. Tapos MULDL. Tapos move BH0A. Yan, 0A. Po, yan po. Tapos div BH. Move DX AX. DX AX, ganyan. Po, ganyan po. Tapos OR DX 3030. Yan. Tapos move V802. Tapos po interrupt 21. Tapos, tapos move DLDH. AH02 tapos interrupt 21. Po, yan po. Tapos move DLDH. Tapos interrupt 21. Tapos move DL0A. Yan po. Tapos interrupt 21. Tapos move DL0D. Yan. Tapos interrupt 21 po. Tapos move BH32. Move BH. Ano ba yan?
Ay, table lang yata ng 2 yan. Move BH 32. So, increment BL. Yun ba yan? Increment? Up, increment BL. Ganyan? Up. Ay. Tapos, ano ba yun? Move BL, AL. Ay, nagawa ko lang pala, sir, yun sa pag in-input yung 2. Yan, tapos loop Applicable 01 naman yun sa lahat ng logic. Loop? 012E. 2A, ganyan. 2E po, 2E. E. Apo. Tapos, Tapos, interrupt 20. Sa ano lang pala yan, sir? Sa 2 lang pala. Wait lang. Sa 2. Ganun. Wait lang. dapat pag nag-input ka ng table of, applicable na siya sa lahat. Hindi lang sa 2. So, dapat tatanggal. Saan kaya mag-i-input ulit? Baka yung loop, sir, sa pinakauna ulit, yung move 0102. Hindi, nag-BH32 ka na kanina eh. Kahit mag-input tayo dyan ng any number, yung logic na pinaprocess mo, yung 32. Apo. So, dapat pala Tama wala. ba ako? Apo, dapat po pala wala yung 32, tapos instead, babalik po siya sa... Yung 32 na yon, yan yung in-input mo na table of dapat. Apo. Na magagaling yun kay AL. So, dapat pala na-save yung ano. Dapat pala na-save. Wait. Kasi nung dulo, nag-declare ka ng 32 eh. Apo. Nag-input ka na eh. Ba't ka pa magde-declare? Kung pag-declare mo dapat, yun yung kukunin mo sa input. DH. Pa-fix mo na yan, Mr. Erifol. Sige pa. O baka meron dito na iba na nakakuha din na pag-input natin ng table of whatever number, i-display niya. 0A. BHAN. Yung BH dapat na
Okay, so i-discuss ko muna tong TASAM using the running your string in TASAM or Turbo Assembler para tuloy-tuloy na tayo. Share screen. This one. Nakikita lang yung screen ko. Nakikita? Opo, sir. Okay. So this one is will be using the TASAM, no, para mas mabilis ngayon yung pag-run natin ng program. So instead of worrying those offset addresses, so we can set our own offset address. Okay? So dito, gagamit lang tayo ng Notepad, Notepad++, or whatsoever text editor na pwede natin gamitin. So this one is a simple code. Okay, so dito naman for the header of our program, so ilalagay natin ito header ito, yung tatlong lines. So the model, the stack, and the data. So we'll be using small. And for the stack, so ito yung offset address yung saan tayo nagsisimula. So that is 100H. H, it denotes that this data runs in hexadecimal numbers. So meron tayong offset 1 and offset number 2. So dito, ito yung mga offset address kanina na 0100, ito yung 0102. So ito yung mga offset addresses natin kanina. Okay, so ito yung mga numbers kanina. So ngayon, ang gagawin natin dito is we can set, no, as programmer, pwede na tayong maglagay ng offset address na gusto natin na it denotes kung anong klase ng functions or programs or line of codes na tatalunan natin. Okay, so we are so familiar with the string, no, DB and 0A and 0D. So dito naman, sa TASAM, lagi nating it denotes that this one is a hexadecimal number. Okay, so sa lahat ng number, kailangan may letter H yan. Sa lahat. So same format, meron tayong 0A, 0D, and our string. Okay, so for the string number 1, shall we say that this one is Rizal Technological University. And another string is lalagay natin ng Pasig Campus, and this one is Pasig City. Okay, so ito yung offset address, pwedeng baguhin yan depende kung anong kind of program. For example, ilalagay natin to, this one is a school offset address, and this one is the address offset address. So ngayon, ang kasunod natin yan, so for the string, dapat dito natin makikita, no, yung string natin. Okay, so between data and code, dito tayo maglalagay ng string natin. Okay, so dito lahat yan ay string. So kung gagamit ka ng comment dito, this one is semicolon for the comment. Okay, then meron tayong code. So tandaan, data and the code, nandun yung string natin na nakadeclare. Di ba kanina, no, doon sa debug, is ginagawa natin, is in-skip natin or iniiwasan natin na hindi matamaan yung mga string. So dito the same thing din. That is why nasa loob siya ng data and the code. So meron tayong main proc or procedure. So kumbaga ito yung magiging main program natin. Yan. So dito ngayon magsisimula yung body ng main program. So we need to include always the move AX data and the move DS AX. So yung buong code na yan sa whole program, so kailangan yan, included yan lahat. Okay, so yung code na yan. Then ngayon, dito na magsisimula yung program. Okay, so start ng program mo na siya. So dito meron tayong move EH09. Tandaan mo may H naman siya. So instead of using the move, no, instead of using move, so ang kailangan na natin gawin ngayon is kailangan natin palitan ng Leia. Okay?
Yung ibig sabihin ng Leia is load effective address. Okay? So ilo-load natin yung address na kailangan nating i-call. So that is why we are going to use Leia. So dito naman, Leia yung nilagay natin, then parehas pa rin naman na nasa DX register siya i-call. So dito yung offset 1 na yan, pinalitan natin yan ng school. So ito pwede ko nang palitan ito ng school. Then interrupt 21. So dito maganda kasi may mga kulay-kulay to identify kung ano siya. Okay? If it denotes a number, orange yun, green still that is a comment. No, yung DB kulay blue. Then yung mga other syntaxes is dark blue naman siya. Okay, so ngayon, yung command na to is i-call mo ngayon yung offset address. Yung maganda lang dito is pwede ka nang magkaroon ng maraming spaces. So unlike noong sa debug, na ang gagawin mo doon is talagang para hindi masayang yung memory or the offset address or the register itself. So kailangan na hindi mo siya kakatayin. Dito pwede mong katayin ito. So ngayon, i-call naman natin yung pangalawa nating offset address, no? So this one is the address itself. I-call natin siya and interrupt 21. To terminate the program, kailangan natin tong code na to. So yung code na to is to terminate, no, the program. Okay, so kasama nito yung nasa baba. This one yung main, NP, and the end main. Okay, so ibig sabihin, yung buong program nito hanggang dito or nasa gitna ito ng main program, yung buong ito ay iti-terminate niya na. Okay, so ngayon, pag sinave mo na yan, kailangan mo ng extension name na .asm. Okay, so to save, kailangan natin ng extension name na .asm. Okay, halimbawa, prog1.asm. Ibig sabihin, this one is an assembler. Okay, so saan natin i-compile? I-compile natin yan, no, dito sa DOS natin. Okay, so paano natin yan i-compile? Ita-type lang natin, for example, nasa tasang folder na siya, isi-save mo itong program doon sa tasang folder. So kung nasa tasang folder na yan, ita-type mo lang tasam, then the file name which is prog1.asm. Okay, so pag-type mo ng tasam, prog1.asm na yan, so ngayon, i-compile niya yung program. So meron dyan error at saka warning messages. So kung walang error yan, ilalagay niya dyan none lang. Pero pag may error tayong ma-identify, or for example, lalagyan ko dyan ng colon, isi-save ko yung program, Control S, tapos i-compile ko siya dito, no, tasam prog1.asm. Pag nirun ko yung program, may error message siya na sasabihin. So, meron tayong 5 dito, 5. So, ibig sabihin, sa line 5, meron tayong babaguhin. Sabi niya kasi, unreachable from current segment. So, hindi malinaw kung ano yung error na yon. So, you need to debug yung line number 5. So, ito si line number 5. So, ngayon hahanapin natin, ito yung error sa line number 5. Tatanggalin natin ngayon yung error sa line number 5. Okay, so, ito pwede mo rin naman yung ipantay-pantay. Yan, oh, para malinis yung code mo. So, wala yung minus points kapag pinantay-pantay mo yan lahat. So, ngayon, if i-run ulit natin yung program, so tasam prog1.asm. Okay? So, wala na ulit error messages and warning messages. So, ngayon, ibig sabihin, pwede mo nang i-compile yung program. Okay? So, meron tayong keyword na t-link, no? T-link, name of our file, which is the prog1. Okay, t-link prog1, then enter lang.
Pag enter mo dyan, lalabas tong Turbolink version 2.0 copyright. Ibig sabihin, na-compile niya na yung program mo and nakapag-create na siya ng isang executable file. Okay? So kung successful na yun, pag-compile mo, i-call na natin ngayon yung program para ma-run natin. Okay? So ngayon, anong gagawin natin? So i-run na natin yung program, how to run, i-call lang natin yung file name na yon or yung program name which is prog1.asm. Okay? So hindi pala ASM, prog1 lang. Okay? So wala na siyang extension name. So para i-run natin yung program natin, so i-call lang natin yung file name without the extension name na ASM. So prog1 lang. Kung mapapansin ninyo, meron tayong Rizal Technological University Pasig Campus. So yung maganda lang dito, kasi pwede ka nang mag-copy-paste dito. So for example, magdagdag tayo ng isang DB and this one is the program. So maglalagay tayo ng program, for example. And yung program natin is BS Computer Engineering. Yan. So yung maganda lang dito, pag kinol mo na or naglagay ka ng panibagong string, so mag-copy-paste na lang din ito. So copy, then ipipaste na lang natin siya. So papalitan na lang natin yung offset address na yan ng another word which is program. Kasi yan yung senet mo dito sa taas na program. So ngayon, isi-save lang natin yan and pag save natin, i-compile na ulit natin yan. So paano ulit natin yan i-compile? Ita-type lang natin yung keyword na TASAM, then yung prog1.asm. Prog1 is the file name and